Hey mga brods, may balita tayo dito po sa 6'5" na ngayong player na ngayon ng Seoul SK Knights, ang former PBA player na si Arvin Tolentino mga brods. Ang 6'5" forward ngayon na naglalaro sa Japan B-League. Pero alam niyo ba mga brods, ayon din sa reports and rumors natin, ito pong San Miguel Beermen ay nakatingin dito sa pagbalik nito ni Arvin Tolentino sa PBA. Yes mga brods, bukod sa nagkatattoo ito mga brods, mas nagkaroon ng magandang performance ito dito sa Japan B-League mga kabrods. Yes, kung makikita nyo at nanonood kayo ng Japan B-League, isa talaga si Arvin Tolentino sa mga gumagawa ng 20 puntos pataas dyan sa Seoul SK Knights. Maski nga ako ay nagugulat din dahil maski diba dito sa Inebra hindi ito masyadong nagagamit, pero mga kabrods nung simulat lumipat ito ng Northport Batampier or Titan Ultra Gel Risers na ngayon mga kabrods, ay doon mas lumabas yung laro nito ni Arvin Tolentino. So maganda nga yun mga brods, mas nakilala siya at ito, na-offeran pa ng maganda sa Seoul SK Knights. Tapos mga brods, hanggang ngayon ay naandun pa rin yung laro ni Arvin Tolentino. Sabi nila, baka daw hanggang PBA lang performance nito Pero nung na-share na niya yung talent niya dito sa Seoul SK Knights, parang naging leader at go-to guy nila ito. So mga brods, yan ang maganda. Kaya dito sa SMB ngayon, ay talagang nakakatingin sila dito kay Arvin Tolentino. Sabi nila, okay ito Okay rin si Arvin Tolentino na maging player rin nila at kayang hugutin ito. Dahil mga kabrods, hindi naman nabago ito sa SMC Management, SMC Corporation at sa PBA na humuhugot sila ng mga players from ibang bansa. Katulad na lang ni RJ Barrientos, from KBL din yan. Nahugot yan ng Inebra dahil na-offeran ng malaki. Katulad na lang din ni Juan Gomez de Leaño. Na-offeran din yan ng malaki. Galing Europa rin yan. Galing KBL, Japan B-League din yan mga kabrods, diba? So kayang-kaya rin nilang ma-offeran. Ito pong si Arvin Tolentino. So bakit si Arvin Tolentino hindi na lang yung iba na talagang athletic pa mga kabrods? Ito po kasi si Arvin mga kabrods, bukod sa 6'5" ito, di ba? Plus na yan, plus na yung bonus talaga na yan, yung 6'5" na height niya. Bukod sa 6'5" forward lang ito mga brods, kayang lumaro nito ng shooting guard position. Tignan nyo naman din mga kabrods, napaka-shooter rin ito sa Seoul SK Knights at hindi lang yan, consistent pa mga kabrods. Makikita nyo rin yan sa highlights sa pinapakita natin. Talagang grabing bitaw nito ni Arvin Tolentino. Hindi pa rin talaga nawawala yung pagiging shooter nito, di ba mga brods? Yan din ang puhunan niya. At isa pa dito, yung fearless drive niya nandun na rin. Nag-improve na yung magiging magandang handles nito, yung attack to the paint, nag-iba na. Yung skills nito mga brods, talaga naghinog dito sa KBL So maganda na ito mga kabrods. Dito siya sa KBL, mas nakilala at mas nag-improve na player. Ito pong si Arvin Tolentino. So maganda ito mga brods. Bakit? Dahil dito sa SMB, once na mabigyan mo ito ng magandang shooter, talagang kompleto na. Ito pong lineup nila. May magaling ka na point guard, may magagaling ka na forwards dyan. Mga power forwards, mga kayang lumaro ng 4 at sa 5. Syempre, meron kang Junior Fajardo at may magandang import ka pa dito sa SMB. Tapos bibigyan mo pa ng isang shooter na 6'5" pa, mga brods, na malaking shooter na katulad ni Arvin Tolentino. Grabe na. Super studded na talaga ang lineup nito ng SMB kung sakali man. Diba mga kabrods? Yan din ang maganda dito sa SMB. Talaga nagbibuild sila ng magandang lineup mga kabrods Pero yun nga, sa nakikita ko ngayon, kung offeran nila ito pong si Arvin Tolentino from the KBL, mga kabrods, kailangan offeran nila ito ng malaki. Dahil ito pong Seoul SK Knights, parang napamahal na rin sila dito kay Arvin Tolentino dahil grabe ba naman ang pinapakitang numero nito at stats nito mga brods. Di ko alam kung mabibitawan pa ba nila ito. Pero kung offeran nila ng malaki ito pong si Arvin Tolentino ng SMB, mga kabrods, talagang bibitaw talaga ito from the Seoul SK Knights. Kaya sa tingin mga brods, worth it bang makakuha ng SMB ito pong si Arvin Tolentino? Ang mas nag-improve na Arvin Tolentino? Komento mo lang po dito mga brods at isa-isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. 6'7" Tucker Molina nag-skip ng NCAA sa Mapua dapat ito mga brods, pero nag-abra na ngayon. Tapos eto pa, 7-footer na si Moses Brown na ilang beses na rin nating na-report na magiging reserbang import ni Justin Brownlee ay malapit na nga daw i-activate mga kabrods. So unahin muna natin ito pong si 6'7" Tucker Molina, 6'6" or 6'7" na yan. So ito dapat kasi pipirma na at maglalaro dito sa Mapua Cardinals, pero grabe
Grabe rin kasi yung offer ng Abra. Solid North, di ba mga bro, sa MPBL, talagang gusto nila magkampiyon ulit. Talagang pinalakas nila yung lineup nila. Pero ngayon kasi si Tucker Molina mga brods, one of the athletic at talagang reliable na player ngayon ng Abra, Solid North. So dito sa MPBL kasi, ito pong Abra ang pinaka talagang team to beat ngayon na kupunan. Kumbaga parang sila yung bigating team dito, na parang sila yung Ginebra or San Miguel dito or TNT MVP Group, mga bigating team talaga dito sa MPBL. Kaya nga talagang ito pong si Tucker Molina ang kinuha nila at inoffer ng malaki. Pero alam nyo ba mga brods, ang Ginebra ngayon ay nakatingin din dito kay 6'7" Tucker Molina. Bakit? Hindi naman na kailangan ito magpa-draft Yan din yung magandang at wise decision na ginawa ni Tucker Molina. Kasi kapag mapuwa ka pa, nag-NCAA ka pa, kailangan pa magpa-draft sa PBA. Pero once kasi na maglaro ka na dito sa MPBL, ay considered as pro player ka na. Yes, pro league naman kasi itong pong MPBL, katulad na rin yan ng PBA Pero mga kabrods, yan ang maganda. Ito, makakukuha nila. Ito pong si Tucker Molina as a free agent na. Kung sakali mang hindi na ito pumirma ng MPBL or sa Abra mga brods. Ang Ginebra kasi ngayon ay gusto nilang offer ng malaki ito pong si Tucker Molina dahil hindi na nga daw nila mabalik si Jamie Malonzo at dito na lang sila magfo-focus sa pagkuha kay Tucker Molina. Pero yun kasi mga bros, napaka-athletic, parang hindi 6'7" gumalaw. Ang ganda ng quickness, ang ganda ng skill set, ang ganda ng bitaw sa tres, outside shooting na ito mga bros. Athletic, kaya mag-handles. Kumbaga parang mas magandang version na Jamie Malonzo ang nakikita natin dito sa kanya. Kaya talagang worth it. So ito pa mga brods, si Moses Brown na ngayong kakapirma lang din dito sa Criollos de Caguas, dito sa BSN or sa Baloncesto Superior National League dito sa Puerto Rico sa EuroLeague mga kabrods. Ito pong si Moses Brown gusto nga itong i-buyout ng kontrata ng Ginebra mga brods. Bakit? Napaka worth it din kasi na maging import at maging reserbang import ni Justin Brownlee ito. Bakit mga brods? Ito ba naman 7-footer yan? I mean sorry mga brods, hindi lang basta 7-footer pala ito pong si Moses Brown at nalito na rin ako. Ito 7'2". Ito pong si Moses Brown mga brods, hindi lang basta 7-footer yan, 7'2" yan. At kaya at pwedeng panapat na kay Bol ngayon na talagang grabe, 'di ba? Yung Bol ngayon, 'di ba? Kung nanonood kayo ng TNT mga brods, daming nakakaaway na ito. Lalong-lalo ni Rain or Shine, 'di ba? Daming nakakaaway nito ni Bol at talagang makikita natin na talagang best player at former NBA player talaga nakikita natin kay Bol at yun nga mga brods, kung once kasi na makatapat ito ng Ginebra ay parang mahihirapan talaga sila dito sa haba ni Bol. So ito na nga din panapat nila kay Bol, itong 7'2" na si Moses Brown. At di rin naman basta-bastang player to si Moses Brown. Bakit mga brods? So former NBA player rin ito. So napaka-fresh pa dahil last year lang naman din ito na huling naglaro sa NBA sa Dallas Mavericks At isa pa dito, napakabata pa. Di naman natin sinasabing matanda na si Brownlee, pero mas maganda siguro kung batang player, hinog na at subok na sa NBA na katulad ni Moses Brown na 26 anyos lang. So mga brods, napaganda na ito na makuha at reservang import na Ginebra or kailangan na ba nilang i-activate ito? Kaya komento mo lang, ang opinion mo dito mga brods, ito na bang magiging maganda sa lineup ng Ginebra na makuha at mahugot nila si 6'7" Tucker Molina plus ibahin na nila yung import. Although yes, nakakapanalo naman si Brownlee sa mga ibang laro ngayon sa Commissioner's Cup, pero iba pa rin yung 7'2" Moses Brown na kayang pumalag sa mga malalaking at giganting imports ngayon. Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball Trade-Ups, yun lang. I'm out.